Kent Pastrana ended her UAAP career in style, leading the UST Growling Tigresses to a double championship finish in season 88. Pastrana closes her collegiate run as a two-time UAAP champion in both 5-on-5 and 3x3 basketball. She described her exit as emotional after winning her final UAAP gold in the 3x3 tournament, saying she felt both joy and sadness in leaving the program she grew close to. As she moves forward from UST, the 25-year-old said she is confident the Tigresses' core remains strong enough to continue the team's winning tradition. And with us now is two-time UAAP champion Kent Pastrana. Good morning. Thank you so much for joining us, Kent. Thank you din po sa pag-invite. Kent, yung season 88 run mo, what a run with UST. Finals MVP, 3x3 Finals MVP, double championship. UST Athlete Scholar, yung list ng accomplishments mo, hindi siya biro. And para sa'yo, now that you're looking back sa experience mo with UST, ano sa tingin mo ang legacy na iniiwan mo? Siguro yung legacy na iniwan ko, yung maalala nila ako kahit wala na ako sa UST. Yung, kumbaga kung ano yung maglaro si Pastrana, kung ano maglaro si Kent, paano siya mag-lead sa loob ng court, and paano siya maging example sa mga kasama niya and sa mga aspiring young athlete din po. And then, syempre, with the last game that you played for UST, gaano na kaiba ang routine mo? Ano na ang ginagawa mo every day? Same lang din naman po. Siguro nag-adjust po ako kung paano po ako mag-lead sa mga kasama ko, and especially sa mga bata na mas marami po kaming mga bago kasi na pumasok this season, and kailangan ko mag-step up talaga as a leader kung paano ako mag-adjust para sa kanila. And yun nga sinasabi ko palagi sa training sa kanila. Just play your game, ako bahala sa inyo, ako yung mag-a-adjust kasi ako yung mas veterano and ako yung mas leader nga sa loob. So, as a leader, kailangan mo talaga, ikaw yung mag-adjust sa kanila para mas malabas nila kung ano yung laro nila sa loob ng court. And siguro yun yung nahirapan din naman ako, pero at the same time, naging madali siya dahil sa mga kasama ko na nagpa-follow talaga sila sa instruction and kung paano kami mag-lead din na ECA po. Actually, ang ganda nung naging usapan ninyo ng teammates doon sa finals, no? Yung after game 1, kinwento nyo nga na kinausap nyo, kayo mga veterans, kinausap nyo yung mga mas bata, na ilabas nyo yung emotions nyo, sabihin nyo sa amin, kausapin nyo kami. Saan nyo nakuha yung initiative na yon? Paano kayo natuto to lead as veterans na pinapaso nyo na sa mga mas bata? Siguro din, dahil nga last playing year na rin namin na ECA, hindi pwede na mag-iiwan kami sa mga bata ng hindi magandang exit. So, pinag-usapan talaga namin ni Eka as a leader na kailangan natin na maging vocal talaga kasi wala na tayong mababalikan pa eh. And ayun nga, napag-usapan namin after ng game 1 na yun na ilabas yung laro nyo, ilabas yung kung ano yung nararamdaman nyo. Be open tayo sa isa't isa kasi hindi na tayo makakabawi, hindi na kami makakabawi next year. So, yun nga, naging open sila sa amin and nagawa namin ng paraan na kapag-adjust kami kung ano dapat namin gawin. And of course, yung mga sinabi din ng mga coaches sa amin kung ano yung mga kailangan namin i-adjust, yung mga mali namin, anong dapat namin i-improve. And ayun, bumalik kami sa training kung ano yung dapat namin i-adjust. And so far, maganda naman naging result kasi kumaga naging magaan yung training namin and naramdaman namin na Eka na parang ito na yung time na nailabas nila yung laro nila talaga. Paano talaga sila maglaro with pride, with puso. And alam mo yung gigil nila na makabawi talaga sa game na yun po. And then may video pa sila, Coach Heidi, para Yes sa po. inyo. Umiyak ka ba? Yes po. Kasi parang na-touch po talaga ako kasi hindi namin in-expect na Eka na may ganun na video. And parang na-motivate din kami na gawin namin yung best namin talaga as a leader and as individual din po. Ano yung pinaka-importante, pinaka-valuable na lesson na naturo sa inyo, sa'yo mismo, ni Coach Heidi? Siguro yung pagiging mabuting tao, yung character talaga as a player and as a person. Nag-grow talaga ako kay Coach Heidi sa mga tinuturo sa akin araw-araw, sa training. Hindi lang pagiging athlete, pagiging person talaga. And yung disiplina, yung pagiging humble talaga. And yun yung hindi ko talaga makakalimutan kay Coach Heidi, kung paano ka mag-lead sa loob ng court and sa labas man ng court, kung paano ka maging good example pa sa mga tao.
And then, syempre, kung veteran ka sa UST, sa Gilas Women's, yung debut game mo, I think, was July 2025? Yes po, last year. So, para sa'yo, yung experience mo sa UST and yung experience mo sa Gilas Women's, paano nakatulong ang isa't isa? Malaking adjustment siya for me kasi from collegiate and national team ka na, hindi siya naging madali sa akin. Pero at the same time, ginawa ko lang yung part ko, yung best ko, kung ano yung role ko sa team, sa Gilas. And ayun nga, ginawa ko lang kung paano ako makakontribute sa loob ng court, which is defense. And yun nga, iniisip ko palagi na pag pinasok ako ng coach, gagawin ko lang yung best ko, kundi man sa offense, sa depensa, maging vocal, mag-cheer sa mga kasama ko. And ayun, nagawa ko naman po ng maayos. And sana mas marami pa akong matutunan pa po and mag-grow pa po as a player and as a person po. Pero nabanggit mo rin kasi dati na ikaw mismo strict ka din. Yes diba? po. Saan ang galing yung work ethic mo, yung disiplina mo, yung pagiging strict mo sa sarili, pati sa mga younger teammates, saan mo natutunan lahat yon? Since high school po kasi yung discipline talaga sa training namin sa coach ko sa Silay. Iba talaga eh. Kailangan may disiplina ka sa sarili mo para mas mag-improve ka everyday. Kasi mas mahirap pag wala kang disiplina, parang feeling ko hindi ako nag-i-improve. And ayun, parang na-apply ko siya sa college. Parang natulungan ko rin yung mga teammates ko na kailangan may disiplina ka sa sarili mo, time management talaga. And i-balance mo yung pagiging athlete tsaka pagiging student talaga. Para mas maganda yung result yung in the future ng magawa mo po. And there was a time na yung mga kuya mo ayaw kang, Yes. ayaw kang paglaruin ng Opo. basketball. Kailan nag-iba yung tono nila? Siguro po nung lumipat po ako ng ibang school and nakikita na po nila ako na kaya ko makipag-compete sa sa sports po. Kasi dati ang dami ko pong sinalihan na sports bago pa ako naging basketball player. And sabi ko sa kanila, try ko, tingnan na lang natin kung maging successful ako sa basketball. So, paunti-unti, nag-support na sila sa akin, palagi na sila nanonood. Every game ko po nanonood sila pag malapit lang po. And ayun, nung nasa US po ako, nagpa-flight po talaga sila from Bacolod para manood po dito pag available and kaya po ng budget po. Yun. Nagwa-one-on-one ba kayo ng mga kuya mo? Dati po naglalaro po kami. Nung pag umuwi po ako sa bahay, pag andyan po sila, naglalaro-laro po kami. Sino na nanalo? Minsan sila, minsan ako. Okay, and then just recently, Gilas Women 3x3 made history na yung first time ever nila manalo sa FIBA World Cup 3x3, FIBA 3x3 World Cup. Gilas Women was Philippines ranked 17, Italy ranked 11. Natalo nila ang Italy 17-13. Siyempre, the legend herself, Avril Bernardino, and of course, sila Mika, sila Camille. May nakausap ka na ba kina Casey? Or Wala pa naman po about sa 3X. Pero si Ate Avril tsaka si Casey, naging teammate ko na po sa 5B po. So, yun. And so para sa'yo, yung mga nakikita mong gano'n na nangyayari sa women's basketball, ano yung pakiramdam mo pag nababalitaan mo, pag napapanood mo yung Gilas Women on the world stage? Nakasama ka. Mainstay ka eh. Kasama ka. Ang masaya lang din po kasi ang hirap din ng trabaho nila na ginagawa nila makipaglaban sa ibang bansa para ipaglaban yung bansa po natin ng Pilipinas. And proud din po ako sa kanila kasi pinapakita po talaga nila yung puso nila sa loob ng court. Every time naglalaro po sila, kung paano po sila mag-work as a team din po. And hindi po talaga sila sumusuko kahit malakas po yung kalaban. Pinapakita nila yung makakaya po nila and binibigay naman po nila yung best po nila. And then, syempre, yung under-18 naman, Yes. natalo nila ang Singapore, Vietnam, may game sila against Indonesia tomorrow. For the younger ones, ano yung thoughts mo sa future ng women's basketball sa Pilipinas? Sobrang bright ng future nila kasi yun nga, nung pumunta pa ako sa Bacolod nung isang araw ata, nanood po ako ng game nila nung opening. Sobrang nakaka-inspired sila kasi nung time namin na ganyan, iba yung kumbaga yung moment na yon, nakaka-inspire sila kasi binibigyan sila ng maraming opportunity, exposure. Parang sabi ko sa sarili ko, ang saya naman nila tingnan, nakaka-proud sila kasi the way sila maglaro, talagang pinapakita nila yung puso nila sa loob ng court, palaban talaga sila. And ayong nakaka-proud lang din na naging part sila doon sa Pilipinas na yon. And sabi ko nga sa kanila, nung nag-talk ako,
sabi ko, bigay niyo lang yung best niyo kasi nakaka-proud kayo and sobrang malaking blessing na binigyan kayo ng opportunity na maging part sa team na yun. And yun nga na nung nanalo sila, sobrang saya ko kasi yung nakita ko yung mukha nila na sobrang saya nung moment na yun and very, very proud talaga ako, lalo na sa mga taga-US na players po. Pag napapanood mo yung mga mas bata, yun na nga, yung mga accomplishments nila and nakikita mo yung emotion sa mukha, bumabalik ba yung mga pinagdaanan mo as an athlete as well? Yes po, parang nanonood po ako, parang nag-flashback, parang dati ganyan din ako nung bata ako. Parang sobrang saya ko talaga pag nanalo sa loob ng court. Siyempre pag bata ka, iba talaga yung emotion mo, pag pinapakita yung energy mo. Doon parang nag-mix emotion ako doon na ang sarap naman sa feeling na makita sila. Kasi ganyan din ako dati. Parang ayun nga, yung moment na yun, sobrang proud talaga ako sila and happy din po at the same time. Kailan mo na-realize na yung kung gaano ka-importante mag-impart ng lessons as a veteran to the younger ones? Siguro since nag-start po ako ng college. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, hindi pwede na parang petiks-petiks lang ako. Kailangan maging all out talaga ako palagi sa sarili ko kung paano akong maging successful na player and as a person po. Kasi hindi naman natin masasabi na hanggang kailan tayo maging player. So, kailangan mabalance talaga yung pagiging athlete at pagiging student po. So, sinasabi ko sa sarili ko palagi na kailangan disiplina, maraming kailangan i-sacrifice, challenges, kailangan talaga matutunan kung paano ko maka-improve din sa sarili ko. And ayun, hindi siya naging madali yung mga pinagdaanan din kasi maraming challenges and sacrifices, lalo na malayo po sa family po. And then para sa'yo, ano pa ba ang mga pwedeng magawa para ma-elevate ang women's basketball sa Pilipinas? Siguro po more exposure po sa women's basketball, lalo na sa media. And sana po tuloy-tuloy and consistent po na pag-support sa women's basketball dito sa Philippines. Kasi kahit papano ngayon, nag-grow na po yung basketball dito sa Pilipinas. And sana po mas marami pang susuporta sa amin sa women's basketball para mas maganda po yung magiging performance po ng mga women's basketball din po dito. Well, I mean, syempre, you are setting a very great example naman. And yung generations ng players na naglaro before you, sino yung pinakamalaking naging impluwensya sa'yo? Marami din nag-influence sa akin, lalo na si Coach Heidi talaga. Everyday nag-uusap kami ni Coach Heidi na ano yung mga kailangan ko pa i-improve. Lalo na nung naglaro ako sa Gilas, malayo ako sa kanya, nagme-message ako sa kanya. Coach, ano yung mga kailangan ko pa improve during game, before game, after ng game. Nag-uusap po kami na kung ano po yung mga kailangan ko pa i-adjust para mas marami po ako matutunan po. Binabalikan mo talaga si Coach Heidi. And then with Coach Pat naman, yung mga natutunan mo naman sa kanya? Yung kay Coach Pat naman natutunan ko pa, parang kailangan maglaro ka ng may puso talaga. Just play your game, parang siya na bahala sa'yo. Siya nang bahala mag-a-adjust para sa'yo. And yung na parang binubus na yung confidence namin palagi, yung confidence namin sa loob ng court na laruin nyo lang, kami bahala sa inyo, kahit magkamali kayo, adjust lang kailangan kung ano yung laro mo, kung ano yung pinag-insayuhan natin, gawin mo lang, kung ano yung role mo, gawin mo lang. Kasi sasabay naman yung game sa'yo pag ginagawa mo yung best mo sa sarili mo. Okay, Kent, before we let you go, ano ang susunod para kay Kent Pastrana? Anong nasa kalendaryo? Saan ka namin makikita? Ayun po, tuloy-tuloy pa rin po ako sa Gilas po and hopefully po may opportunity na makapaglaro po sa overseas. And ayun po, trabahuan ko pa po para mas maraming opportunity pa po dadating po sa akin. Thank you so Thank you much po. for your time. Two-time UAAP champion, Kent Pastrana.